Sige mga tao, alam naman natin na kinamumuhian ng mga Muslim ang mga aso. O sige, pwede namang kamuhian ng mga Muslim ang kahit anong gusto nila. Ayos lang yun. Pero hindi doon natatapos ang usapan. Kapag may kinamumuhian ang mga Muslim, gusto rin nilang kamuhian mo yon. Kahit paano, igalang mo ito at talikuran ng mga bagay na yon. Kahit pa bacon yan, pagkain sa pampublikong lugar tuwing Ramadan, o hindi mo gusto ang nagdadasal sa kalsada. Sinasabing galit ang mga Muslim sa aso dahil kinamuhian din daw sila ng kanilang propeta. Dahil ewan, baka natatakot siya sa kanila. Hindi talaga natin alam. Isa itong malaking misteryo sa Islam. Ang pinaka-tinatanggap na teorya kung bakit galit si Muhammad sa mga aso ay dahil hindi raw pumapasok ang mga anghel sa bahay na may tuta. Na sa tingin ko ay medyo mahina ang basehan. Dahil ayon sa kwento, may ilang Hudyo na nagtanong kay Muhammad ng ilang theological na tanong. Naghintay si Muhammad kay Anghel Gabriel ng sagot. Pero makalipas ang 3 araw, walang nangyari. At noong ika-4 na araw, nang si Muhammad ay nakakuha ng tulong mula sa isang tao, na 3 araw o 2 araw ang layo o kung ano paman, sinabi ni Muhammad, "Dumating si Anghel Gabriel sa akin." Pero sinabi niyang hindi siya makapasok sa bahay dahil may maliit na tuta na gumagala sa paligid. Posible talagang si Muhammad ang gumawa ng kwento para hindi mapahiya sa mga Hudyo nang tanungin siya kung bakit kailangan maghintay ng 3 araw. At sinagot niyang dahil sa maliit na tutang gumagala. Pasensya, hindi ko agad nasagot ang tanong. Kaya ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko, hindi ito ang totoong dahilan. Maaring may mas masamang dahilan. Baka kinagat si Muhammad ng aso noong bata pa siya. Galit siya sa mga aso dahil paulit-ulit niyang binago ang tingin niya sa kanila. Sinabi niya minsan na narinig niyang iniutos ng sugo na patayin ang mga aso, maliban sa mga asong pangaso o pangpastol ng hayop, at pinatay nga ang mga ito. Noong una, Inutos ni Muhammad na patayin ang lahat ng aso, pero may mga manganggaso na tumutol dahil kailangan nila ang mga ito. Pagkatapos, binago niya ang orihinal na utos niya. Lahat ng aso ay dapat patayin maliban sa mga asong pangaso o ginagamit sa pagpapastol ng hayop. Pagkatapos ay may isa pang hadith. Inutusan kami ni Muhammad na patayin ang mga aso. Kaya pinatay rin namin ang asong dinala ng isang babae mula sa disyerto. Pagkatapos, ipinagbawal ng sugo ng Diyos ang pagpatay ng aso maliban sa purong itim na may 2 batit dahil ito ay demonyo. Habang tumatagal, iniimbento lang ni Muhammad ang mga ito dahil nagpapahiwatig na may malalim siyang traumang karanasan sa mga aso. Iyan ang dahilan. Isa pa, ginawa niya ito para patahimikin ang mga Hudyo na nagtatanong ng tiluhikal na tanong na hindi ko pinaniniwalaan. Kaya hindi na nagdedetalye ang mga Muslim. Ang alam lang nila ay kapag may aso ka, hindi dadalaw ang isang anghel sa bahay mo. Kaya ayaw nila sa mga aso. Hindi lang sa pag-aalaga ng aso sa bahay mo, umiiral ang galit na ito. Lampas pa doon. Raniwan ang paniniwalang marumi at nakakadiri ang laway ng aso. At bawal magdasal kapag nakahawak ka ng aso. Kaya maraming dahilan para kamuhian ng mga Muslim ang mga aso. Sige, ngayon na naiintindihan mo na yan, hayaan mong sabihin ko kung bakit sinabi ito ng babaeng Islamistang jihadi mula New York. Malapit nang yakapin ng New York City ang Islam. May lugar ang mga aso sa lipunan gaya ng asong pangaso na pinapayagan ni Muhammad. Pero hindi bilang alaga sa bahay dahil hindi papasok ang mga anghel. Teolohikal ang dahilan. Wala nang ibang dahilan para kamuhian ng babaeng ito ang mga aso. Tulad ng dati nating sinabi, marumi sila. At pagkatapos, nagalit si Congressman Randy Fine at sinabi niya ito na naging viral at ikinagalit ng maraming tao. Maraming taong madaling mauto at magamit tulad din na Piers Morgan, Gavin Newsom at iba pa. Sinabi niya na, kung pipilitin tayong pumili, hindi mahirap piliin sa pagitan ng mga aso at Muslim. Mahataruman naman kaya nagkaroon ng debat sa Amerika. Sa palagay ko, magsisimula na rin ang debate sa United Kingdom. Ulaan mo kung sinong naghahanda ng daan para ipagbawal ang mga aso. Ang BBC na pinopondohan ng buwismo. Panuurin mo itong video na ito. Nagiging masyado na ba tayong palakaibigan sa mga aso? Parang masama pa yon. Nagiging sobrang palakaibigan na ba tayo sa mga aso sa coffee shop, restaurant at tindahan gaya ng Ike, Zara at John Lewis? Mas madali nang makahanap ng dog-friendly na lugar. Uy, tinan mo yung cute na maliit na tuta.
May mga taong di mahilig sa aso. Paano sila? Ang pagkakaiba-iba ay lakas natin. Mayroong 13.5 milyong alagang aso sa UK at 36% ng mga kabahayan ay may kahit isang aso. Ibig sabihin, isang katlo ng mga Briton ay mahal ang kanilang aso. Kaya ano ang problema dito? Lahat ng may allergy sa aso ay takot sa kanila. Mga taong may allergy sa aso o natatakot sa kanila. Kita mo kung gaano niya yon katusong isinisingit. Hindi niya sinabing may mga taong galit sa aso dahil sa paniniwalang panrelihiyon. Marumi, nakakadiri at oo, iyon din ang ikinatatakot nila. Kaya may isang komunidad na hindi natutuwa rito. At ginagawa ng BBC ang gusto nila sa pamamagitan ng unti-unting pagtatangkang lasunin ang isipan mo tungkol sa mga aso. Sa tingin ko, hindi yon uubra. Ang pagdami ng mga dog-friendly na lugar ay dapat ikabahala ayon sa isang babaeng may matinding takot sa aso na nagsabi nito sa BBC. Isang babaeng may matinding takot sa aso ang nagsabi sa BBC. Anong pangalan niya? Hindi ba nila sinabi sa atin? Pwede din nilang sabing si Molly o Madeline. Pero hindi nila ginawa dahil magiging opisyal na kasinungalingan yon. Kaya sa tingin ko, sinabi ni Fatima sa host ng balita ng BBC na natatakot ako sa mga aso. Kung gusto niyong tumira kami rito, kailangan niyong ipagbawal ang mga aso. Sinabi ni Congressman Randy Fine na kung pipilitin ninyo kaming mamili sa pagitan ng mga aso at mga Muslim, madali lang ang pagpili. Kita mo, pakiramdam niya nakakulong siya at minsan lang lumalabas. Tingnan mo, may bakod pa. Parang nakakulong tuloy siya. Nakakulong, lumalabas lang tuwing espesyal na okasyon dahil kakaunti ang lugar na walang aso. Pakiramdam niya nakakulong siya at hindi lumalabas dahil kakaunti ang mga lugar na walang aso. Ilan ang mga lugar na walang aso sa UK? Oo, may ilang cafe, gaya ng sabi mo. Bihira akong makakita ng aso sa kalsada ng UK. Ito ay purong propaganda, mga kaibigan. Pakinggan natin siya ulit, walang putol. Isang babae na may matinding takot sa aso ang nagsabi sa BBC na pakiramdam niya ay parang nakakulong at lumalabas lang kapag espesyalang okasyon dahil sa kakaunting lugar na walang aso. Isa siya sa mga naghahanap ng suporta sa mga online group na nagbibigay ng payo para makaiwas sa aso. Ayon sa may-ari ng coffee shop na dog-themed, parte raw sila ng pamilya. Ano tingin mo? Sobra na ba ito? Hindi naman. Ano bang pakay ng BBC? Gusto ba nilang susulan tayo laban sa mga aso? Lagi nilang pinapakita ang cute na litrato ng mga aso. Kaya tingin ko, hindi uubra. Pero sinusubukan pa rin nila, mga pare. Pinupuntirian nila ang mga aso nyo. Hayaan niyong itanong, ano ang mas gusto nyo sa bansa nyo? Mga aso o mga taong galit sa aso?